Mga Bilang, Kabanatang 16. Si Kore nga na anak ni Ishar, na anak ni Kohath, na anak ni Levi, 10 ni Datan, at ni Abiram na mga anak ni Eliab, at si Hon na anak ni Peleth, na mga anak ni Ruben, ay nagsikuha ng mga tao. At sila'y tumindig sa harap ni Moises, nakasama ng ilang mga anak ni Israel, na 250 prinsipe sa kapisanan na tinawag sa kapulungan ng mga lalaking bantog. At sila'y nagpupulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo, dangang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon? At nang marinig ni Moises ay nagpatira pa. At sinalita niya kay Kore at sa kanyang buong pulutong na sinasabi, sa kinaumagahan ay pakikilala ng Panginoon kung sino ang kaniya, at kung sino ang banal, at kung sino ang palalapitin niya sa kanya. Sa makatuwid bagay, ang piliin ay siyang kaniyang palalapitin sa kanya. Ito'y inyong gawin. Kumuha kayo ng mga suuban, si Kore at ang kanyang buong pulutong, at lagyan ninyo ng apoy at patungan ninyo ng kamangyan bukas sa harap ng Panginoon. At mangyayari ng tao na pili ng Panginoon ay siyang banal. Kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo, kayong mga anak ni Levi. At sinabi ni Moises kay Kore, dinggin ninyo ngayon, kayong mga anak ni Levi. Minumunting bagay pa ba ninyo na kayo'y ibinukod ng Diyos ng Israel sa kapisanan ng Israel, upang ilapit siya kayo sa Kanya, upang gawin ninyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon, at upang kayo'y tumayo sa harap ng kapisanan ng mga siwa sa kanila. At inilapit kaniya 10 ng lahat ng iyong mga kapatid na mga anak ni Levi, at hangarin din naman ninyo ang pagkasaserdote, kaya't ikaw at ang iyong buong pulutong ay napipisan laban sa Panginoon. At si Aaron, anunga't siya'y inyong inupasala. At ipinatawag ni Moises si Datan at si Abiram na mga anak ni Eliab, at kanilang sinabi, hindi kami sasampa. Munting bagay pa ba na kami ay iyong pinasampa sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot, upang kami ay patayin sa ilang, kundi napapanginoon ka pa man din sa amin? Bukod dito'y hindi mo kami dinala sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot, ni binigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan. Dudukitin mo ba ang mga mata ng mga taong ito? Hindi kami sasampa. At si Moises ay nag-init na mainam at sinabi sa Panginoon, huwag mong pagpitaganan ang kanilang handog. Ako'y hindi kumuha ng isang asno sa kanila, ni gumawa ng masama sa kanino man sa kanila. At sinabi ni Moises kay Kore, humarap ka at ang iyong buong kapisanan sa Panginoon, ikaw at sila, at si Aaron bukas, at kumuha ang bawat isa ng kaniyang suuban, at lagyan ninyo ng kamangyan, at dalhin ninyo sa harap ng Panginoon, na bawat isa ay magdala ng kanyang suuban, na 250 suuban. Ikaw naman at si Aaron, bawat isa sa inyo'y may kaniyang suuban. At kinuha ng bawat isa ang kaniyang suuban at kanilang nilagyan ng apoy at kanilang pinatungan ng kamangyan. At sila'y tumayo sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan na kasama ni Moises at ni Aaron. At pinisan ni Kore
ang buong kapisanan laban sa kanila sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ang kalwalatian ng Panginoon ay lumitaw sa buong kapisanan. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, "Humiwalay kayo sa gitna ng kapisanan ito, upang aking lipulin sila sa isang sandali." At sila'y nagpatira pa at nagsabi, "O Diyos, na Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao ay magagalit ka sa buong kapisanan?" At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa kapisanan na iyong sabihin, Dumayo kayo sa palibot ng tabernakulo ni Kore, ni Datan at ni Abiram." At si Moises ay tumayo at naparoon kay Datan at kay Abiram, at ang mga matanda sa Israel ay sumunod sa kanya. At sinalita ni Moises sa kapisanan na sinasabi, "Magsilayo kayo. Isinasamo ko sa inyo sa mga tolda ng masasamang taong ito, at huwag kayong humipo ng anumang bagay nila. Baka kayo'y mamatay sa lahat nilang kasalanan." Gayon sila nagsilayo sa tabernakulo ni Kore, ni Datan at ni Abiram sa lahat ng dako, at si Datan at si Abiram ay nagsilabas, at nagsitayo sa pintuan ng kanilang mga tolda, at ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak, at ang kanilang bata. At sinabi ni Moises, "Dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito, sapagkat hindi kinatha ng aking sariling pag-iisip. Kung ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao, o kung sila'y dalawin ayon sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao, ay hindi nga ako sinugo ng Panginoon. Ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na anupat ibuka ng lupa ang kaniyang bibig, at sila'y lamunin, 10 ng buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay sa Siyon, ay inyo ngang mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon." At nangyari na pagkatapos na masalita niya ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka. At ibinuka ng lupa ang kaniyang bibig at nilamon sila, at ang kanilang mga sangbahayan, at ang lahat ng lalaki na nauukol kay Kore, at lahat ng kanilang pag-aari. Nalupat sila at lahat ng nauukol sa kanila ay nababang buhay sa Siyon, at sila'y pinagtikuman ng lupa, at sila'y nalipol sa gitna ng kapisanan. At ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa hiyaw nila, sapagkat kanilang sinabi, "Baka pati tayo'y lamunin ng lupa." At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon, at nilamon ang 250 lalaki na naghandog ng kamangyan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo kay Eleazar na anak ni Aaron na saserdote, na kaniyang kunin ang mga suuban sa sunog at magkalat ng apoy doon, sapagkat mga banal yaon, pati ng mga suuban ng mga makasalanang ito laban sa kanilang sariling buhay. At gawin mo sa kanilang mga laminang pinukpok na pinakapangtakip sa dambana, sapagkat kanilang inihandog sa harap ng Panginoon. Kaya't mga banal, at magiging isang tanda sa mga anak ni Israel." At kinuha ni Eleazar na saserdote ang mga tansong suuban na inihandog ng mga nasunog, at kanilang pinukpok na ginawang pinakapangtakip sa dambana, upang maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel.
upang sinumang ibang tao na hindi sa mga anak ni Aaron ay huwag lumapit na magsunog ng kamangyan sa harap ng Panginoon, upang huwag magaya kay Kore at sa kaniyang mga kasama, gaya ng sinalita ng Panginoon sa kaniya sa pamagitan ni Moises. Dadapwat sa kinabukasan ay inupasala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron na sinasabi, "Inyong pinatay ang bayan ng Panginoon." At nangyari nang magpipisan ang kapisanan laban kay Moises at laban kay Aaron, na sila'y tumingin sa dako ng tabernakulo ng kapisanan at narito, tinakpa ng ulap at ang kalwalatian ng Panginoon ay lumitaw. At si Moises at si Aaron ay naparoon sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Lumayo kayo sa gitna ng kapisanan ito, upang aking lipulin sila sa isang sandali." At sila'y nagpatira pa. At sinabi ni Moises kay Aaron, "Kunin mo ang iyong suuban, at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng kamangyan, at dalhin mong madali sa kapisanan, at itubos mo sa kanila, sapagkat may galit na lumabas sa harap ng Panginoon. Ang salot ay nagpasimula na." At kinuha ni Aaron gaya ng sinalita ni Moises, at siya'y tumakbo sa gitna ng kapulungan. At narito, ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan, at siya'y naglagay ng kamangyan at itinubos sa bayan. At siya'y tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay, at ang salot ay tumigil. Ang nangamatay nga sa salot ay 14,700, bukod pa yaong nangamatay dahil kay Kore. At si Aaron ay nagbalik kay Moises sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ang salot ay tumigil.